Napag-usapan natin ang patungkol sa may painting nitong si Rimuru kung saan may kinuha palang painting kay Zoe itong si Diablo at hindi nakapalag itong si Zoe sa kanya kaya papagalitan daw itong si Diablo nitong si Rimuru later. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. After nyo makinig sa may report nitong si Muir Miles, time naman ngayon para magsimula ang kanilang party. Sabi ni Muir Miles, marami daw ang mga bisita dito. Siguradong hindi daw ito lahat makakausap nitong si Lord Rimuru. Kaya ano daw ang balak na gawin nitong si Lord Rimuru? Sabi naman nitong si Rimuru sa kanya, oo nga daw. Kaya susubukan niya na lang daw na maging hindi intimidating. That way, mas marami sa kanya ang makakalapit na tao. Ang mga kasama daw sa may party na ito ngayon sila King Gazelle, King Yom at King Drum ng Blue Moon Kingdom. Kaya big time talaga itong kanila magiging party. Baka daw dumugin itong si Rimuru ng mga tao. Kaya nag-offer itong si Zoe kung gusto daw ba nitong si Lord Rimuru na siya na mismo ang mag-handle sa mga ito. Pero tumanggi itong si Rimuru dito kasi meron siyang feeling na magiging madugo daw kapag ipinabayan niya ito kay Zoe. Kaya sabi ni Zoe sa kanya masusunod daw. I-escort niya na lang daw itong si Lord Rimuru from a safe distance. Ngayon kasi strictly forbidden na maging violente dahil puro high ranking people ang kanilang mga bisita. Tsaka kapag naging violente nga kasi sila, baka ito maging international issue kasi international nga itong gathering na ito. Nagsalita rin itong si Ranga, nakasama rin daw siya nitong si Lord Rimuru pero ngayon nga nasa shadows pa rin siya. Lalabas lang itong si Ranga in case na merong mangyari. Then biglang dumating itong si Ferrier dito at ini-address niya na His Majesty itong si Demon Lord Rimuru pero nag-request din siya sa kanya na kung pwede daw ba Rimuru sama na lang ang kanyang gagamitin bilang pangtawag. Tumango at ngumiti naman dito itong si Rimuru pero again naalala uli nitong si Rimuru yung bitter memories nilang dalawa kaya overcautious pa rin siya sa kanya. Magaling talaga itong si Verriard. The fact na meron silang bitter memories nitong si Rimuru nagpapakita kung gaano siya kakaning na isang individual. Itong si Verriard may title na King Drum Sword kaya hindi siya dapat na mai-underestimate. Nagsalita sa kanya itong si Rimuru and sabi ni Rimuru pwede naman daw na yun na lang ang itawag nito sa kanya. Pero more importantly napaka big deal daw ng kanilang party. Comfortable daw siya ngayon na katulong nila itong si Verriardono sa pagmamanage nitong party na ito. Sana daw patuloy pa rin ito na sumuporta kay Muir Miles. Sumagot naman itong si Verriard na syempre naman daw pero Verriard na lang daw ang itawag nitong si Rimuru sama sa kanya. Then nag-usap lang sila ng konti patungkol sa may politics ng kanilang country at natapos na rin ang kanilang conversation. So nasa kalagitnaan na nga sila ngayon ng kanilang party at alam ni Rimuru na hindi siya pwedeng maging rude sa kanila. Pero ang problema napakarami daw talaga ng kanilang mga bisita. Kaya niya pa daw sanang i-entertain kung 3 o 5 lang ang nakikipag-usap sa kanya at the same time. Pero ngayon kasi lampas 10 daw ang nakapaligid sa kanya and ang dami mga request nitong mga nobles na ito. May mga gustong mag-send ng diplomat sa may Tempest. May mga gustong makipag-trade. Then meron na ring mga nag-aaway-away dahil nagpapaunahan nga sila na makausap itong si Rimuru at alalahanin natin na mga high ranking itong mga naan dito. Kaya ang pag-aaway-away nila most likely ay magre-result ng gera. Kaya sumakit ang ulo nitong si Rimuru. Talagang hindi niya in-expect na hindi niya pala kayang ma-handle itong mga ito. Na-realize niya dito kung gaano kataas ang kanyang position. Kaya ganito kadesperado itong mga nobles dito. Pero aminado rin itong si Rimuru na may mali rin talaga siya kasi hindi siya nakapag-prepare sa mga lalapit sa kanya. Nakita kasi nitong si Rimuru na chill lang itong sila King Gazelle kahit na napakarami rin naman ng lumalapit dito. Nakapag-setup kasi sila ng magandang position kaya hindi sila nai-overwhelm ng mga tao. Maging si Yom daw maayos din ang pwesto kaya nainggit sa kanya itong si Rimuru. Ngayon nga kasi nasa kalagitnaan siya ng party kaya palibot talaga ang mga tao sa kanya dahil dito may naisip itong si Rimuru na maaari daw kaya na ito rin ang dahilan kung bakit hindi pumunta itong si Elmesha dito dahil ayaw ni Elmesha na maranasan ang ganitong situation at ang pwede lang daw na makipag-usap sa kanya ay yung mga merong appointment
defense. Napakahalaga daw pala ng ganong klase ng system kasi pag ganun din daw ang ginawa niya hindi siya maiipit at may i-discuss niya ng maayos ang mga diplomatic matters. Kaya magtatanda daw dito itong si Rimuru pero ngayon hindi niya na alam kung ano bang gagawin niya. Nang biglang dumating dito itong si Gabana, sabi niya sa mga ito kumalma daw sila dahil ang kaharap daw nila ngayon itong His Majesty na si Rimuru na Demon Lord at ruler ng Great Jura Tempest Federation. Naiintindihan niya daw ang kanilang desperation pero hindi daw sila pwede na magpakita ng ganitong klaseng behavior sa may harapan nitong si Lord Rimuru. Ang party daw na ito isang celebration na marka ng kanilang araw para sa kanilang panibagong beginnings. Kaya hindi daw ito ang tamang oras para i-discuss ang mga business matters. Na-amaze dito itong si Rimuru dahil yung lalaki na umiyak sa harapan niya nung una napaka-reliable daw pala. Nung narinig ito ng kanilang mga bisita natahimik sila at bumati sila kay Gabana. Mukhang big time din pala itong si Gabana sa mga naandito. Kaya nagsorry sila sa kanya. Dan naisip nitong si Rimuru na desperado nga itong mga ito pero hindi rin naman nila siya makakausap dahil napaka-limited lamang ng kanyang oras. Si Rigord daw talaga ang ipapaharap niya sa kanila para i-discuss ang mga diplomatic matters. Given that hindi niya na uli makikita itong mga nobles na ito kaya pinalagpas niya na lang kahit na medyo rude sila sa kanya. Pero still ay impressed na impressed daw siya sa may ginawa nitong si Gabana kasi dahil daw dito nagawa niya nang mai-enjoy ang kanilang party kasi nakamasid si Gabana sa mga lalapit sa kanya at hinaharang na agad nitong si Gabana itong mga nobles na ito bago pa sila makaporma at makalapit kay Rimuru. Ginagawa niya uli ngayon yung trabaho niya nung una pero this time hindi na para kay Muir Miles kung hindi para kay Rimuru na mismo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.